Kamusta po kayo? Nakita na po natin ang nangyari. Kani-kanina lang. May 11, 2026 na nagkatotoo na ang unang hula ko na may impeach ang ating Vice President Sara Duterte. Dapat po natin maintindihan na sinabi ko na nasa Kongreso napakalakas ang hawak ng administrasyon sa halos lahat ng mga congressman natin. Kaya hindi natin kayang asahan na mababago ang tinatawag na hangin na nangyayari sa Kongreso na talagang gusto nilang ma-impeach si VP Sara. Ngayon, kung titignan ninyo ang nangyari, mahigit pa sa 106 ang bumoto na impeach si VP Sara. Ang kailangan lang po talaga para ma-impeach siya, yung tinatawag na 1/3 o isa sa tatlong hati ng mga miyembro ng Kongreso na kailangan para ma-impeach si VP Sara. Ang nakuha pa na boto ay 255. Samantalang ang regular na congressmen o congresswomen ay 254 lang. At 6 na po dyan sa ibang miyembro ng Kongreso ay tinatawag na party list. Ang bumoto na ma-impeach si VP Sara ay umabot pa sa 255. Kung narinig ninyo sa news ng mga ilang araw na nag-meeting na talaga karamihan ng mga miyembro ng Kongreso. Na sinasabi pa nung linggo, one day bago mag-eleksyon o magbotohan, hindi eleksyon, magbotohan, sinasabi nakakuha na sila ng mga 106. Tama na yon para ma-impeach siya. Subalit nung nagkaroon ng actual na botohan, ay lumampas pa sa 106, umabot ng 255. Okay. Ngayon, ang naging basihan, sinabi ko na nung dati, mga 2 weeks ago pa, bago pa lang nagkaroon ng tinatawag na parang ang tawag nila ay mini korte sa Kongreso. Sinabi ko na may impeach talaga si VP Sara. Dalawa ang naging basihan ko, sinabi ko na nung nakaraan na malaki ang grupo ng administrasyon sa Kongreso. Yun po ang tinatawag na grupo ng administrasyon, tinatawag na ruling power. Sila po talaga ay halos lahat ay naka-align mismo sa administrasyon. Maski na sinabi po ni BBM na wag nyo nang ituloy yan. Sinabi po niya yan mga halos ilang linggo na nakakaraan. Talagang pinilit talaga ng Kongreso na ma-impeach na talaga si VP Sara. Ang hindi bumoto halos kay VP Sara siguro wala pang 30. Ang balita pa lang to, di umano ang mga hindi bumoto diyan sa pag-impeach kay VP Sara ay siyempre nangunguna na raw si dating presidente natin at kaibigan talaga ni VP Sara, si Macapagal, kay Gloria Macapagal. Kasama na daw po dyan, di umano, hindi rin bumoto na ma-impeach si Sara, ay grupo siyempre ng mga magkakaibigan yan yan po ay mga dating mga lakas NUCD na sila ang talagang humahawak sa lakas. Tandaan ninyo, ang lakas NUCD, yan po ang pinakamalaking partido na nandiyan sa Congress. At saka nandiyan na rin yung ibang mga partido na nagsama-sama na at sumali na sa ruling party ng presidente na federal. Ngayon, tandaan ninyo, ang mga kongresista ay umaasa talaga sa pondo na makukuha nila para naman sa kanilang sa sinatawag nilang mga tao o distrito
dahil ang pera talaga ay kailangan para matulungan nila ang distrito. May mga kongresista na talagang ang gusto lang talaga ay matulungan ang kanilang distrito. Yan ang dahilan kung bakit umaasas talaga sila kung magkano o ano ang maibibigay sa kanila ng ruling party o administrasyon na nanggagaling mismo diyan sa Kongreso. Ngayon, huwag kayong mag-alala. Dahil sa akin naman, ang nakikita ko, hindi matutuloy ang impeachment ni VP Sara pagdating naman sa Senado. Hindi ko na muna sasabihin sa inyo kung anong basihan ko kung bakit hindi siya mai-impeach sa Senado. Sasabihin ko po yan pagka nagkaroon na ng pagkakaisa ang Senado na ituloy na ang tinatawag na impeachment court. Dahil sa ngayon ay hindi pa sila nakakasiguro na ang Senado ay agad-agad na magkakaroon ng impeachment court. Yun ang sila mismo ang magsasabi kung kailangan ng tanggalin si VP Sara o hindi. Yan po ay pinag-uusapan, pinagtataluhan pa ng mga senador para sila kasi ang magdi-decide ngayon kung kailan nila gustong itayo na ang impeachment court. Hindi kagaya ng mga nakaraan na impeachment court na agad-agad alam nila na itatayo na kaagad ang impeachment court para matuloy na yan. Kaya yun ang abangan po natin. Tandaan ninyo na meron pa akong ibang mga hula na maaaring mangyari dito sa ating politiko. Sa ngayon, yun lang po na ang aking masasabi. Natandaan natin na ang hula ko halos sa kalahating linggo na, kalahating taon, o buwan pala, kalahating buwan. Tagal-tagal na rin pala ako mula nung huli akong naggawa ng video na sinabi ko sa inyo na may impeach talaga si VP Sara. Tignan natin kung ano mangyayari sa Senado. Sa loob ng isang linggo, ako po ay gagawa ulit ng video para sabihin sa inyo kung ano ang aking observation dito sa ating politiko. Sa ngayon po ay relax lang tayo, mainit pa rin ang panahon, mainit pa rin ang politiko sa ating bayan. Kaya ang lagi ko sinasabi, pagdasal po natin ang ating bayan. Pagdasal natin ang mga Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas, lalo na yung nasa abroad, na nakaabang palagi kung ano mangyayari sa ating bansa. Pagdasal din po natin ang mga kabataan at lalong-lalo na ang ating nasa politiko, ipagdasal po natin. Let us pray for our country, let us pray for our fellow Filipinos. Mabuhay po ang Pilipinas. God bless the Philippines. God bless the Filipinos. Sa muli po nating pag-report dito sa video tungkol sa politiko, magkita-kita po tayo ulit. Salamat po.